Unahin natin pag-usapan itong nakita nating post na kung saan para po ito sa mga panay po ang pagpapakalat ng hatred, lalo na po kina Kim and Paolo na ginagawa pang sinungaling ang Kim Pao. So sabi dito, sino ba kasi may sabi na may tinatago si Boy? Sa kanya galing mismo, wala siyang tinatago. Kung tutuusin, pakalat-kalat na nga si Boy at si Baby Girl sa Pasig. Wala silang tinatago at wala silang pake sa inyo mga bashers. Kasi nga, tanungin nyo na lang yung mayor ng Baguio. Why? So ayan, nung nakaraan nga si Kimi nasa Pasig, 'di ba, yung i-share po natin. So marami na rin nagsasabi na napapadalas nga raw po si Kim Chiu na nakikita po na nasa Pasig, na para bang isa na siyang lehitimong taga-Pasig, na para bang anak Pasig na talaga si Chinita Princess at nakatira na po doon kasi napapadalas daw po siya sa Pasig. Tapos eto naman, meron na naman nagsabi na pakalat-kalat lamang po ang Kim Pao sa Pasig or si Boy at si Baby Girl. Pakalat-kalat daw po sa Pasig. Walang tinatago. And I agree, kay Pao na po nang galing na wala naman siyang tinatago. 'Di ba? Ayan. Pero na lang talaga kung mayroong napagkasunduan. So, ganun po si Paolo, what you see is what you get, period. So, kung ano nakikita niyo sa Kim Pao, ayan, wala pong halong, fake. Walang halong peke. Sabi ni Pao, hindi niya kayang sikmurain yung mga pinagagawa sa kanya kapag hindi naman talaga totoo, like sa love team, kaya ayaw niyang makulong. Yung pa-sweet-sweet ganyan, hindi niya kayang sikmurain yon, yung manloko ng mga fans. Tingin ninyo, gagawin pa ni Paolo yan, na they are sweet ni Kim Chiu, kung hindi totoo silang dalawa. 'Di ba? Biruin niyo yun, ilang taon na, and halos araw-araw, lagi silang magkasama. Kung hindi totoo, hindi yan kaya ni Pao gawin. Pero wag ka, even walang work, magkasama silang dalawa. Kaya ayun, na masasabi na lang natin sa mga bashers, sorry. Sorry na lang mga bashers hanggang ngayong 2026. Anyway, dumako naman tayo dito sa vlog ni Chinita Princess. Mamaya po yan. Abangan po ninyo ang vlog ni Chinita Princess ngayong gabi. Ayan po, 5 hours na lang. 'Di ba? Mga 8 p.m. po ito. Abangan po ninyo. Special ang vlog na to para sa atin and kay Chinita Princess kasi ito yung kanyang first vlog para sa taong 2026. Aba, hoping na mapadalas po ang pagba-vlog ni Chinita Princess. 'Di ba? Kahit yung mga jogging nila ni Pao, sana ma-vlog po 'yan ni Kimi. So mamaya abangan nyo, napaka-special ng vlog na 'yan. And for sure, may pasabog si Chinita Princess. So this 2026 talagang kasi nakita naman natin, 'di ba, na mukhang nagpa-fungsoy na naman si Chinita Princess. Ibig sabihin naninigurado na siya. 'Di ba nalala niyo yung hula sa kanya? Na mag-ingat siya sa mga taong nasa paligid niya lang dahil i-scamin siya, which is nagkatotoo. Ang hindi natin lang talaga akalain ay sobrang lapit, as in katabi pa niya yung magloloko at mangi-scam sa kanya. Maraming bagay naman daw eh. So ngayon, ayan, maninigurado na ang ating Chinita Princess. Talagang sure kapag may mga ganyang hula sa kanya, talagang aanuhin na niya yan. 'Di ba? Isa sa isip na niya yan na mag-iingat talaga. Pero usually ginagawa naman ni Chinita Princess yan para sa mukhang maganda yung balita para sa mga Year of the Horse kasi based po sa pa-trailer or pa-teaser nito si Chinita Princess, mukhang maganda or good news ang po sa kanya hula. So abangan po natin ang vlog na yan ni Kimi. Lalo pat ito yung first vlog nga niya
ngayong taon na 2026 at malay nyo, biglang madulas siya dito, 'di ba? At may makalat tayong impormasyon sa kanila. Malay mo mahulaan yung kasal, kung kailan siya ikakasal, 'di ba bongga? Anyway, dumako naman tayo po dito sa comment ni Ma'am Kitty Bell. Sabi niya rito, yan ang tawag ng tadhana. Matatawa ka nga. Halos mababali ang leeg ni Pau pag nakikita niya si Kim. Plus pa ang mga post niya para kay Kim na intended talaga for Kim. Kasi na-mention ni Pau ang name niya. Iba talaga po ang nagagawa. Grabe ni Chinita Princess. Halos mabali ang leeg talaga ni Paolo Avellino. Lalo na hindi pong may ano lang, may barrier lang sa kanilang dalawa. I mean, kahit 2 person lang or 1 person na nasa gitna, talaga yung leeg ni Pao, nakatingin kay Chinita Princess eh. 'Di ba? Gusto siguro niya lagi silang magkatabi kaya kahit may isang tao lang sa gitna nilang dalawa talagang halos mabali ang kanyang leeg. Kahit nagpi-picture taking wala siyang pake basta nakikita niya lang ang kanyang chinita. Anyway, dumako naman po tayo sa next comment natin mula po kay Edita na doon sa Ma'am Edith, magandarang gabi. Sabi niya rito, hay nako, Gandara. Sana manahimik na lang sila. Ang ingay-ingay ng mga mukhang inggitera sa mga toxic gurons na makajanin. Hindi nila matanggap ang nangyari kay Janine. Hindi idol ni Pau ang bruhang nilang idol. Hahahangik. Sorry na lang. Huwag ipilit kasi pag ang lalaki ang walang gusto, walang mangyayari. Kung may pagpilian, pera or Janine, sa pera na lang kami. Marami pang mabibili. Pero kung kay Janine, parang walang silbi. Laki pala bunganga, ayaw tanggapin ang katotohanan. Hindi ka makamove on. Palagi nakahabol kay Pau. Buwis na babae yan. Grabe si Ma'am Edita, yung kanyang comment, talagang may halong pagkasuklam. Wag naman ganun, 2026 na tayo. No? Sana naman ay huwag tayo mag-spread ng katoksikan, guys. This 2026, sana ma-achieve natin lahat. Yes, sana lahat tayo ma-achieve natin yung yung hayaan silang magninawngaw, ganyan. Tapos tayo ay nakatitig lang na nakangiti sa kanila. Yung tipong sila na yung maiinis sa atin kasi walang pakel. So sana pag-aralan po natin yon. Pag-aralan natin na hayaan silang mapagod sa kakangaw-ngaw. Tapos ang pinakang ganti lang natin ay ang nakakainis ng ngiti sa kanila. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Ayon sa kanyang comment, magandang gabi po, Miss Gandara. Hindi ako makapag-comment dahil sobrang masaya at maligaya. Pero nag-aabang pa rin ako sa iyo hanggang dulo. Yes po, lalo na nung nakaraang araw. Ang gaganda po talaga ng mga balita. Ang sarap po talaga kapag puro good vibes at puro ayudas, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam, makakatulog ka rin po ng matiwasay. Yung tipong kahit anong gawin ng mga bashers, walang magagawa iyon. Dahil hindi nung kayang pigilan ang atin pong saya na nararamdaman. Kung susuriin, hindi lang ito simpleng kilig line ng fans. May pinaghuhugutan talaga. Una sa lahat, base sa mga nakikita ng publiko, iba ang trato ni Polo kay Kim. Hindi yung pasweet lang sa harap ng kamera, kundi yung natural na pagiging maalaga. Tahimik siya, pero ramdam mo ang respeto. Parang yung tipong lalaki na mas pinipiling protektahan kaysa saktan, emotionally man o mentally. At si Kim, alam nating dumaan na sa maraming pinagdaanan, kaya yung presence ng isang taong kalmado at may emotional maturity, malaking bagay yun. Pangalawa, si Kim Chu ay hindi madaling masaktan ng kung sino-sino. Matatag na siya.
Pero makikita mo na kapag si Polo ang kasama, nagiging mas kampante, mas magaan, mas totoo ang ngiti niya. Ibig sabihin, may tiwala. At kung may tiwala, may seguridad. Kaya nga sinasabi ng fans na di kayang saktan dahil walang indikasyon ng intensyong makapanakit. Sa halip, puro malasakit ang lumalabas. Pangatlo, kung body language ang pag-uusapan, ay nako, walang itinatago ang mata at kilos. Yung mga simpleng tingin, pag-alalay, pag-iingat sa salita, lahat yon nagsasabing maingat si Polo pagdating kay Kim. Parang alam niyang precious ang taong nasa harap niya, kaya hindi niya basta-basta gagalawin ng damdamin. At syempre, hindi mawawala ang pananaw ng fans. Marami ang naniniwala na kung may lalaking di kayang saktan si Kim Chiu, si Polo Avellino na yon dahil hindi niya kailangang mag-ingay o magpakitang tao. Tahimik pero consistent, hindi pabibo pero ramdam. Sa huli, kahit ano pa ang tunay na estado nila, ang mahalaga ay yung respeto, pag-aalaga at kaligtasan ng damdamin. At sa nakikita ng publiko ngayon, malinaw kung bakit lumalakas ang paniniwala ng fans sa linyang ito. Masasabi ko na ito ay malinaw na refleksyon ng nakikita at nararamdaman ng publiko at ng fans, hindi lang basta haka-haka o imbentong kilig. Una, malakas ang pundasyon ng balitang ito dahil nakabatay ito sa mga kilos at asal, hindi sa mga salitang binibitawan. Sa bawat pagkakataong magkasama sila, kapansin-pansin ang pagiging maingat ni Polo sa pananalita, sa galaw, at sa pakikitungo kay Kim. Hindi ito yung tipong pa-show o pilit. Natural at kusang lumalabas ang respeto, kaya madaling paniwalaan ng mga tao na hindi niya kayang saktan si Kim dahil wala namang senyales ng kawalan ng konsiderasyon o pagmamaliit. Ikalawa, si Kim Chiu ay isang babaeng dumaan na sa maraming pagsubok, kaya ngayon mas ramdam ng fans kung sino ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at seguridad. Sa presensya ni Polo, makikita ang isang Kim na mas relaxed, mas kalmado, at mas totoo ang ngiti. Ibig sabihin, may tiwala at comfort level at hindi basta ibinibigay ni Kim iyon kanino man. Kaya ang balita ay nagmumukhang makatotohanan dahil nakikita ng publiko ang epekto ng presensya ni Polo kay Kim. Ikatlo, ang panananahimik ni Polo ay mas nagsasalita kaysa anumang pahayag. Hindi siya maingay, hindi siya depensibo, at hindi rin siya gumagawa ng kilos na ikapapahamak ng imahe o damdamin ni Kim. Sa panahon ngayon na maraming relasyon ang nauuwi sa issue at intriga, ang pagiging maingat at pribado ay nagiging simbolo ng respeto. At doon, lalong tumitibay ang paniniwala ng fans. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa emotional safety at respeto, dalawang bagay na hinahanap ng tao lalo na para kay Kim. Totoo man o hindi ang mas malalim na relasyon, malinaw na ang ipinapakita ni Polo ay hindi pananakit, kundi pag-iingat. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang sumasang-ayon sa balitang ito dahil ang nakikita ng mata at nararamdaman ng huto ng fans ay pareho ang sinasabi. Sa totoo lang, hindi basta-basta lumilitaw ang ganitong klaseng pananaw ng fans kung walang matibay na basehan. Ang balitang ito ay parang buod ng lahat ng napapansin ng publiko sa mga nakaraang buwan, mga simpleng kilos, tahimik na pag-iingat, at emosyonal na koneksyon na hindi kailangang ipagsigaw. Una, kung titignan ang personalidad ni Polo Avellino, kilala siya bilang isang lalaking malalim mag-isip at hindi padalos-dalos. Hindi siya yung tipong gagawa ng aksyon na ikasasakit ng damdamin ng isang babae, lalo na kung alam niyang mahalaga at sensitibo ang taong yon. Sa mga pagkakataong magkasama sila ni Kim, ramdam ang pagiging mahinahon niya. Parang laging may invisible line ng respeto na hindi niya tinatawid. Kaya para sa fans, natural lang na isipin na hindi niya kayang saktan si Kim dahil ang kilos mismo ang patunay.
Ikalawa, si Kim Chu ay isang babaeng dumaan na sa maraming pagsubok, kaya ngayon, mas ramdam ng fans kung sino ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at seguridad. Sa presensya ni Polo, makikita ang isang Kim na mas relaxed, mas kalmado, at mas totoo ang ngiti. Ibig sabihin, may tiwala at comfort level at hindi basta ibinibigay ni Kim iyon kanino man. Kaya ang balita ay nagmumukhang makatotohanan dahil nakikita ng publiko ang epekto ng presensya ni Polo kay Kim. Ikatlo, ang panananahimik ni Polo ay mas nagsasalita kaysa anumang pahayag. Hindi siya maingay, hindi siya depensibo, at hindi rin siya gumagawa ng kilos na ikapapahamak ng imahe o damdamin ni Kim. Sa panahon ngayon na maraming relasyon ang nauuwi sa issue at intriga, ang pagiging mainat at pribado ay nagiging simbolo ng respeto, at doon lalong tumitibay ang paniniwala ng fans. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa emotional safety at respeto, dalawang bagay na hinahanap ng tao lalo na para kay Kim. Totoo man o hindi ang mas malalim na relasyon, malinaw na ang ipinapakita ni Polo ay hindi pananakit, kundi pag-iingat. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang sumasang-ayon sa balitang ito dahil ang nakikita ng mata at nararamdaman ng huto ng fans ay pareho ang sinasabi. Sa totoo lang, hindi basta-basta lumilitaw ang ganitong klaseng pananaw ng fans kung walang matibay na basehan. Ang balitang ito ay parang buod ng lahat ng napapansin ng publiko sa mga nakaraang buwan, mga simpleng kilos, tahimik na pag-iingat, at emosyonal na koneksyon na hindi kailangang ipagsigaw. Una, kung titignan ang personalidad ni Polo Avellino, kilala siya bilang isang lalaking malalim mag-isip at hindi padalos-dalos. Hindi siya yung tipong gagawa ng aksyon na ikasasakit ng damdamin ng isang babae, lalo na kung alam niyang mahalaga at sensitibo ang taong yon. Sa mga pagkakataong magkasama sila ni Kim, ramdamang pagiging mahinahon niya, parang laging may invisible line ng respeto na hindi niya tinatawid. Kaya para sa fans, natural lang na isipin na hindi niya kayang saktan si Kim dahil ang kilos mismo ang patunay. Ikalawa, si Kim Chu ay isang babaeng dumaan na sa maraming pagsubok, kaya ngayon mas ramdam ng fans kung sino ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at seguridad. Sa presensya ni Polo, makikita ang isang Kim na mas relaxed, mas kalmado, at mas totoo ang ngiti. Ibig sabihin, may tiwala at comfort level at hindi basta ibinibigay ni Kim iyon kanino man. Kaya ang balita ay nagmumukhang makatotohanan dahil nakikita ng publiko ang epekto ng presensya ni Polo kay Kim. Ikatlo, ang panananahimik ni Polo ay mas nagsasalita kaysa anumang pahayag. Hindi siya maingay, hindi siya depensibo, at hindi rin siya gumagawa ng kilos na ikapapahamak ng imahe o damdamin ni Kim. Sa panahon ngayon na maraming relasyon ang nauuwi sa issue at intriga, ang pagiging maingat at pribado ay nagiging simbolo ng respeto, at doon lalong tumitibay ang paniniwala ng fans. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa emotional safety at respeto, dalawang bagay na hinahanap ng tao lalo na para kay Kim. Totoo man o hindi ang mas malalim na relasyon, malinaw na ang ipinapakita ni Polo ay hindi pananakit, kundi pag-iingat. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang sumasang-ayon sa balitang ito dahil ang nakikita ng mata at nararamdaman ng huto ng fans ay pareho ang sinasabi. Mahalagang idagdag na ang galitong pananaw ng fans ay hindi biglaan. Nabuo ito sa consistency, hindi isang esena lang, hindi isang interview lang. Paulit-ulit na napapansin ng tao na walang bastos na biro, walang paasa na galaw, at walang kilos na ikapapahamak ng damdamin ni Kim. Sa showbiz, bihira ang ganitong uri ng consistency, kaya mas lalong tumitibay ang paniniwala ng fans. Ikalawa, dapat ding banggitin na pareho silang nasa yugto ng buhay na mas pinapahalagahan ang kapayapaan kaysa ingay. Hindi na sila teenagers na kailangang ipakita ang lahat.
Kaya ang pagiging tahimik ni Polo at ang pagiging panatag ni Kim ay nagiging indikasyon ng healthy dynamic. Hindi ito dramatic love story,